Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 4 ng may status as a noble reincarnation, born blessed, so I'll obtain ultimate power. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang nagsasagawa si Noah at ang veteranong mandirigma na si Damin naubol ng isang mock battle upang sukatin ang lakas ni Noah bago siya turuang opisyal ng pag-espada. Mabilis na naging isang hindi inaasahang labanan ang tunggalian, bagaman ang lakas at bilis ni Noah ay pangbata pa rin. Ang kanyang mga galaw ay sobrang tumpak at mataas ang antas, at matapos ang ilang palitan ng mga harang at atake, bigla niyang binago ang kanyang posisyon at napalipad ang espada ni Naubul mula sa kamay nito, na ikinagulat ng lahat pati na ng hari. Dahil dito, napagtanto ni Naubul na ang kasanayan ni Noah sa espada ay mas mataas pa kaysa sa kaya niyang ituro, kasanayang pambeterano at hindi pang-6 na taong gulang. Kaya't lumuhod siya sa harap ng hari at buong pagpapakumbabang umamin na wala siyang maituturo pa sa batang prinsipe. Tuwang-tuwa ang hari at ipinagmamalaki si Noah. Kaya agad niya itong hinirang bilang pangunahing elektor para sa nalalapit na Knight Selection, isang malaking taunang kaganapan ng Miles Empire, isang imperyong ang pangalan ay nangangahulugang espiritu ng mandirigma, kung saan libo-libong kalahok mula sa iba't ibang rehiyon ang dumadayo sa kabisera upang maglaban hanggang kamatayan. At ang nagwawagi ay ginagawang kabalyero at biglang umaangat sa antas ng maharlika. Ang unang tungkulin ng nanalong kabalyero ay magsilbi sa kanilang elektor, na nangangahulugang lalakas din si Noah habang tumitibay ang mga mandirigmang makukuha niya, lalo na't mayroon siyang kakaibang nakakayahang tumataas ayon sa lakas ng kanyang nasasakupan. Nang tanungin siya ng hari kung paano niya gustong isagawa ang pagpili, hiniling ni Noah na gawin ang lahat ng preliminaries sa mismong kabisera upang makita niya ng personal ang bawat kalahok, at ipinaliwanag niyang masyadong malawak ang imperyo upang bantayan ang mga probinsya at baka mawala ang mga tunay na talento kung aasahan ang mga rural na patakaran. Humanga ang hari sa kanyang pag-iisip at buong tiwala itong ipinasa sa kanya ang pamamahala. Makalipas ang hapunan, tinanong ni Noah si Zoe kung may sasali mula sa kanilang nayon. At ipinaliwanag niya na bagamat nagpapadala sila ng isang kalahok kada taon, hindi ito dahil sa preliminaries kundi dahil kulang sila sa pera para tustusan ang pamasahe at paninirahan sa kabisera. Ang buong nayon ang nag-aambag upang makapagpadala lang ng isang tao, na kadalas ay nasisindak dahil pasa nila ang pag-asa ng lahat. Dahil dito, napagtanto ni Noah na maraming talento ang hindi nakararating sa pagpili, kaya buong tapang niyang inanunsyo na siya ang sasagot sa gastusin ng lahat, pamasahe, pagkain at tirahan. Nabigla man si Zoe, agad niyang nakita si Noah na nag-uutos sa kanyang mga lingkod na hanapin ang lahat ng bakanteng bahay sa kabisera para bilhin at gawing tuluyan. Pati ang pagkuha ng mga negosyanteng may dalang butil upang mapakain ang napakaraming kalahok na maaaring dumating. Habang naglalakad si Noah pagkatapos, iniisip ang mga posibleng henyo na lalabas, nasalubong niya ang kanyang mabait na nakatatandang kapatid, si Oscar Alalaat, ang ika-8 prinsipe, na nagyaya sa kanya sa Cobalt Street. Isang masikip at masiglang lugar na puno ng tindero ng mga antigong gamit mula sa bawat sulok ng imperyo. Dito, karaniwang naglilibang ang mga maharlika sa paghahanap ng tunay na kayamanan sa gitna ng maraming peke, bagamat kadalas ay hindi naman lumalagpas sa 10,000 reins ang presyo, isang malaki ng halaga para sa karaniwang manggagawa. Habang nag-ikot sila at tumitingin ng mga pintura at lumang bagay, napansin ni Noah na mas mabisa ang mga protection ward ng mga tindahang may sariling gusali kaysa sa mga simpleng pwesto sa gilid ng daan. Hanggang sa mapansin niya ang isang lumang aklat na ibinebenta sa halagang 3 reins lamang. Binili niya ito agad dahil nang mahawakan niya, naramdaman niyang may nanadagdag sa kanyang Wayne status, isang malinaw na palatandaan na may taglay itong kapangyarihan. Nang makita ito ni Oscar, agad niyang nakilala ang aklat bilang orihinal na grimoire ng dakilang salamangkero ng hangin na si Andrea, isang kayamanang hindi dapat binebenta ng ganoon kababa. Ngunit biglang tumigil si Noah, nakaramdam ng masamang presensya mula sa loob ng libro, binalaan siya ng kanyang espada na si Leviathan na may nakataling kaluluwa sa loob ng grimoire. Walang pag-aalinlangan, sinaksak niya ang aklat. Na ikinagulat ni Oscar,
at agad na sumabog ang makapal na itim na usok, kumulog, at lumitaw ang isang dambuhalang anino. Napasigaw si Oscar na tumakbo si Nawa habang kinikilala niya ang nakapangingilabot na katotohanan. Ang libro ay isang ipinagbabawal na gamit na naglalaman ng mapaghiganting espiritu ng sinaunang salamangkero ng hangin na minsang nagtaglay ng nakakatakot na kapangyarihan. At dito nagtatapos ang Kabanata 4 ng Noble Reincarnation, Born Blessed, so I'll obtain ultimate power. Ano kaya ang mangyayari kay Noah at sa iba pa? Matatalo kaya nila ang mahimagsik na espiritu mula sa libro? Tunghayan natin yan sa susunod na kabanata. Nga pala, nagustuhan nyo ba? Mag-comment naman sa baba at maraming salamat.